Mga kasibanwa, pag-abot sang eleksyon, hindi nyo pagkalipatan ang mga kandidato nga nakabulig sa aton nari. Si Senator Kiko kag si Senator Bam. Hindi nyo paglipatan. Maayo ang mga tao ni. You know, ako dugay na sa politika. Dabo na ang akong naagyan. Isa sa akong nga kalipayan nga magdala sa inyo sang maayo mga tao. Kay ako, dugay ako na rin kapanerbisyo sa inyo kag akong ginapangayo sa inyo. Pag-abot sang Mayo, ang inyo iboto, sino iboto nyo? Kiko Bam. Kiko Bam. Kiko Bam. Okay. You know. Okay. Jutay lang. Sandali lang. Balaan nyo, si Kiko, dugay ko rin niya kilala. Dugay siya sa kabinete, kag siya ang namuno sa National Food Authority pila ka tuig. Ni ugbinsa, wala kamo kabate nga nangawat si Senator Kiko Pangilinan. He is one of the most honest public officials that I have worked with. Maayo nga tao ini. Hindi nyo pagkalipatan. Si Senator Kiko, naghatag sa inyo sang maayo nga serbisyo sa ngara siya sa pwesto. Amo man ni si Bam Aquino. Si Bam, madako ang utang ni Senator Frank Drilon sa Aquino family. Liwaton ko lang, kung wala si Presidente Cory Aquino, why ako kasulod sa gobyerno. Kung waay si Senator, kung wala si Presidente Pinoy, ang aton nga mga mihura nga daladri, hindi matumaw. Amo ina nga gusto ko gid ibalik naton sa Senado si Kiko kag si Bam because we can be proud of this gentleman. Hindi sila mga gwapo man, pero artistahon lang, di sila yung artista. So, mga kasmanwa, liwat, hindi na ako yung magdugay, tagaan at tsansa ng aton nga mga kandidato, makatamyo sa inyo karong gabi. Ako nang ginapangayo, this might be the last political rally that I will attend diri sa Iloilo. Hindi nyo pagpahuyaan ang inyong kasimanwa, hindi nyo pagpahuyaan si Senator Drilon. Iboto natin si Kiko kag si Bam pag-abot sa election. Maayong gabi sa inyo. Patingin naman dyan ang inyong A! Yay! Batiin ko po, mga kasimanwa, hello mga kaupod. Batiin ko po, Attorney Leni Robredo! Woo! Dating Senate President, dating Senate Minority Leader namin, Franklin Drilon! Woo! Senator Kiko Pangilinan! Senator Bam Aquino! Rep Nonoy Lawrence Defensor! Kag ang ating mga mayors, kag vice mayors, Pavia Mayor Luigi Goriseta, woo! Alimudian Mayor Kenneth Alfeche, Leganes Mayor Junjun Haen, kag Miag-Aw Vice Mayor Doc Mac Napulan. Alam nyo naman, palanggad ko gid ang Iloilo. Siyempre naman kasi, proud Ilongga ko gid ya. Special shout out sa mga paryente ko. Ang mga Tirol, Miraflores, Marañon, Ontiveros. Palangga ko gid kamutanan. Grabe, gaano man
ilang beses ako pabalik-balik dito sa Iloilo, iba talaga ang energy. Kag, pag Ilonggo, sobra Latina! Ang ganda-ganda nyo! Mga guwapa na, kag mga guwapo na, maalam pa. Correct? Kaya, kahit alam kong marami nang bumibisita dito, nanliligaw sa inyo, para makuha sana ang inyong matamis na oo, boto pala, hindi kayo ganun kadaling maloloko lang. Ayaw natin ng red flags, di ba? Pipili tayo ng tama. Kailangan natin ng konkretong aksyon. Hindi lang mga paulit-ulit na pangako. We deserve better. Deadma na sa mga lumang modus. Tama na ang panloloko nila. Dito na tayo sa totoong unity. Ayaw natin ng mga salita lamang. Gusto natin may gawa din. Mga leader na may integridad. Mga leader na tapat. Kaya gusto kong ipakilala sa inyo ang ating mga totoong kakampi sa labang ito. Ang ating mga abiyan. Ang kakampi ng mga magsasaka at consumer. Senator Kiko Pangilinan! Ang ama ng libreng kolehiyo at para sa trabaho, si Senador Bam Aquino! At di lang sila nangangako nagawa na nila. At itong pinaka-importante, totoo ito, promise. Pag nagsama-sama kami ulit sa Senado, makukuha natin ang totoong pagbabago. Si Senador Kiko Pangilinan, kakampi ng mga magsasaka at mangingisda. Kahit di siya lumaki sa farm, pero ang laki ng puso niya para sa farmers at fisherfolk. Ang malakas na agrikultura at pagkain para sa lahat, sagot ni Kiko yan. Si Senador Bam Aquino naman, siya ang kampyon ng mga kabataan at ng mga negosyante. Siyang ama ng libreng kolehiyo. Dahil gusto natin na mas maraming kabataang Pilipino ay makapagtapos at umasenso. Sila ang mga totoong kakampi natin para sa pagbabago. Mga pinalangga kong mga kasimanwa, kinahanglan ko gid sang upod sa Senado. Ibalik natin sila sa gobyerno. Pumili tayo ng tama. Kaya palihog, iboto po natin. Isa pa, para kay Senador Kiko Pangilinan. Isa pa, para kay Senador Bam Aquino. Damogid nga salamat sa inyong tanan, Iloilo. Madaogid kita! Isa mo nang hindi A, hindi A. K. Isa, dalawa, tatlo. K. Batiin natin, Senator
Risa Ontiveros, former Senate President Frank Drilon. Si Senator Frank, political ally ko for more than 20 years. Senator Bam Aquino, ang kanyang butihing may bahay na si Timmy. Andito rin si Congressman Noynoy Defensor. Mayor Luigi Goriseta, Sangguniang Bayan ng Pavia. Mayor Junjun Haen ng Liganes. Mayor Kenneth Alfeche ng Alimodian. Vice Mayor Doc Mac Napulan ng Biagao. At sa ating mga Iloilo Province Sport Complex, Board Member Jason Gonzales, at sa inyong lahat, maayong gabi. Hinahanap si Sharon. Wala rito ngayon, pero narito pa rin sa puso ko. Malapit na malapit sa aking puso ang Iloilo. Maraming dahilan. Many reasons bakit mahal ko ang Iloilo. Minsan, nakwento ko kay Senator Frank ang malaking naging papel ng Iloilo sa aking pagiging mulat sa realidad ng bansa. At sabi ni Senator Frank, magandang ikwento mo yan sa ating mga kasimanwa. Malamang, hindi alam ng marami sa inyo na 45 years ago, summer 1981, I was 17 years old. Nagtrabaho ako dito sa Iloilo ng isang buong buwan. Summer job sa construction company ng father ko. Isa siyang civil engineer. Dito, asan ang mga engineer? Dito, sa Iloilo, ang first experience ko na tumira at magtrabaho sa labas ng Maynila, sa probinsya. 1981, laking Maynila ako, napadpad ako dito dahil nga doon sa isang rural health construction project ng tatay ko sa Leon, Iloilo. Ang summer job ko, admin and finance officer. Bumabiyahe ako ng 3 beses mula Iloilo hanggang Leon. Wala pang bypass road. Diyan sa Haro, ang sakayan ng jeep. Ang oras ng pag-alis ng jeep, 1:00. Hindi aalis hanggang puno. Ang rota, Haro, Mandurriao, San Miguel, Oton, Tigbawan, Gimbal, Leon. Nung 1 month na yun, dito naman ako sa Iloilo City tumira. Diyan sa General Luna Street. Ang pangalan ng pension house, Tree House. Katabi niya, walking distance, ang Assumption College. Huwag kayong mag-aalala, wala akong niligawan doon. Doon ako sa Assumption, Iloilo, nagsisimba tuwing Sunday. Doon naman ako sa lumang SM, nag-grocery. At doon din ako kumakain ng masarap na batchoy. Nakikipag-meeting sa mga hardware dito sa lungsod, yung One Tong Lumber.
Ang Tatoys naman sa Villa ay sa tabing dagat lang noon. At yung lamesa, gawa sa kawayan. Kaya natuto na rin ako mag-Ilonggo. Kabalo maghambal ng Ilonggo. Jutay lang. Alam ko rin yung lugar lang, manong. O kaya, pila sukot, pila tanan, barato man, waay kaso, at namit kid. 1981, first time ko ma-experience sa Iloilo rin. 1981. Yung lawak ng social unrest ng mga panahon na yun. Yung tinatawag na communist insurgency. Nakita ko mismo ang pinta ng mga pader, bakod, tulay, ang nakalagay. Alam nyo na kung sino yun. Mamaya maririnig nyo. Nakita ko yung mga graffiti nung insurgency. Viva NPA 1981. At yung NPA, Nice People of Antique. Ibang klase. Doon ko nakita ang kaibahan ng buhay ko sa Maynila at buhay sa probinsya. Dito sa Iloilo ko na-realize na ibang-iba ang buhay sa ibang parte ng bansa. Hindi pala buhay Manila ang malaking bahagi ng Pilipinas. Ito, dito sa Iloilo, ang umpisa ng aking pagkamulat sa realidad ng bansa. Dito ako sa Iloilo, bilang 17 years old, nag-umpisang mamulat sa social and political realities. Hindi ko alam, kung iisipin ngayon, hindi ko alam na yung summer job ko pala sa construction company ng tatay ko ay nauwi sa isang lifelong job sa public service at sa construction ng gobyernong tapat. At lahat tayo naniniwala na hindi pa tapos ang construction na ito. Kaya kami ni Bam ay naririto. Dahil kinakailangan nating ituloy ang construction, yung proyekto na gobyernong tapat, angat buhay lahat. At ang construction project na ito ay sama-sama nating tatapusin. Salamat Iloilo at naging malaking bahagi kayo sa aking pagkamulat. Hindi lamang yon ang dahilan. Ang pangalawang dahilan ng aking pagiging very, very special ang Iloilo ay dahil sa 3 beses kong tumakbo bilang senador, 3 beses ninyo akong ipinanalo dito sa Iloilo. Nung lumaban ako, nung 2001, panalo ako rito. Nung tumakbo ako ng independent, noong 2007, number 1 ako dito sa Iloilo City. At noong 2016, nung tumakbo ako bilang senador muli, dahil kasabay natin si Senator Frank, number 1 siya sa Iloilo, number 2 naman ako. Maraming salamat sa inyong naging tiwala at suporta sa ating naging kampanya ng 3 ulit. At dahil sinuportahan ninyo ako at pinagkatiwalaan ninyo ako, hindi tayo nagtaksil. Sa 3 termino natin, yung tiwala ninyo, inalagaan ko, sagrado ito. Hindi tayo pumayag na masangkot sa anumang kasong anomalya. Dahil nagtiwala kayo, kinakailangan ang sukli sa tiwala ninyo ay tapat at totoong serbisyo publiko. Dahil nagtiwala kayo, hindi kayo dapat ninanakawan ng gobyerno.
Dahil nagtiwala kayo, dapat buo, tapat, totoo, hindi nagsisinungaling ang gobyerno. Parang pagligaw ko kay Sharon. Sa April, 29 years na kami. Binigay niya ang kanyang matamis na oo 29 years ago. At hanggang ngayon, salamat sa Diyos, patay na patay pa rin sa akin. Pero dapat para ganun, dapat tapat at totoo. Hindi sinasaktan, hindi tinataksil, minamahal ng buong puso. Ganun din dapat ang mga serbisyo publiko sa bayan. Hindi ba? At sa record of service natin, nabanggit na kanina ni Senator Frank Drilon, sa NFA, dahil na-manage natin ang supply ng bigas, nilabanan natin ang mga hoarder, mga nagsasamantala, hindi tayo pumayag sa tongpats sa pag-import ng bigas galing sa abroad. 7 billion pesos ang ating hindi ginasta dahil sabi natin sa Thailand, overpriced yan. Sabi natin sa Vietnam, overpriced yan. Binaba nila ng 4 na beses. 7 billion ang natipid ng gobyerno. Dahil walang tongpats. At dahil doon, after 1 year, bumagsak ang presyo ng bigas, hindi overpriced, ng hanggang 3 piso kada kilo. At ang inflation sa buong Pilipinas, nationwide, pinakamababa sa 20 taon. Kaya nung mga panahon na yun, yung 1,000 piso, marami pang nabibili. Kayang pababain ang presyo ng bilihin. Kayang pababain ang presyo ng bigas. Nagawa na natin noon. Kayang gawin muli ngayon. Bigyan tayo ng pagkakataon, magtutulungan ang Senado at ang pamahalaan para tiyakin walang nagsasamantala, para tiyakin hindi corruption ang proseso ng pag-import, walang tongpats, bababa ang presyo ng ating bigas at pagkain. May nagtanong na isang reporter kanina, paano namin ni Senator Bam papanalunin ang kandidatura namin? 2 lamang kami. Sabi ko, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, sa araw ng halalan, hindi itong mga ticket ng ano-anumang mga kandidatura, kung hindi ang taong bayan. Ang taong bayan pag tumaya, nanindigan, kumilos, walang ibang resulta kung hindi tagumpay. Pag tumaya ang mas marami sa 68 million na mga kababayan natin, kaya nating ipanalo ang ating mga kandidatura. At kinwento ko, ito na lang ang aking huling kwento, noong 2007, nung nag-number 1 ako dito sa Iloilo, noong umpisa ng kampanya, hindi tayo sumama sa administrasyon, hindi tayo tinanggihan natin ang oposisyon, nag-solo tayo, nag-independent tayo. Inilaban natin dahil nagtiwala tayo sa taong bayan. Naalala ko, naroon ako sa isang resettlement area sa Mabalacat, Pampanga, kung saan dinala yung mga biktima ng lahar. Habang nagmo-motorcade, may tumatakbo, naka-basketball shorts, naka-basketball t-shirt at naka-tsinelas. Kinuha ang kamay ko at inabot sa akin at sinabi, isama mo ito, Kiko. Pagbukas ko ng aking palad, 100 pesos. Galing siya sa resettlement area. Biktima siya ng kalamidad. Ngunit siya mismo tumaya. At sabi ko, tumataya na ang taong bayan. Tulad ng umpisa nating pagtataya noong 2022, tataya tayo ulit ngayon. Tuloy-tuloy ang ating pagtataya.
at darating din ang panahon na tayo na ay magtatagumpay. Wala man kaming malaking makinarya, ang taong bayan ang ating makinarya. Unang-una, nais ko pong batiin. Nandito na po siya, naghihintay po sa holding room. Palakpakan po natin ang ating presidenteng binoto noong 2022, Vice President Leni Robredo. Palakpakan rin po natin ang siyang sandigan natin sa Senado. Sasamahan namin ni Senator Kiko, Senator Risa Ontiveros. Kasama rin po natin, mga kaibigan, palakpakan po natin ang kongresista ng 3rd District, Congressman Noy Defensor. Palakpakan rin po natin, Board Member Jason Gonzales. Siyempre po, ang ating mga local officials nandito, Pavia Mayor Luigi Goriseta, Alimujan Mayor Kenneth Alfeche, Leganes Mayor Junjun Haen, Miagao Vice Mayor Doc Mac Napulan. At syempre po mga kaibigan, hinuli ko po ang isang taong minamahal nating lahat. Siya po'y nagsilbing minority leader po namin sa Senado. Ako po yung naging deputy minority leader po niya. Isa pong tao na mahal ng Iloilo at mahal na mahal po niya ang Iloilo. Inalagaan niya po ang progreso ng ating buong probinsya at ng ating syudad. Mga kaibigan, palakpakan po natin Senator Frank Drilon. Alam niyo po mga kaibigan, sabi po ni Senator Frank sa amin, kanina po may press con kami. Sabi po niya sa amin ni Senator Kiko, mga kasama, ngayon na wala na ako sa Senado, kayo na ang bahala sa Iloilo. Kaya kami po ang mag-aalaga sa probinsyang ito. Kami po mag-aalaga sa syudad na ito kasama si Senator Risa at sisiguraduhin po namin kahit si Senator Frank po wala na po sa Senado, tuloy-tuloy pa rin po ang tulong dito po sa Iloilo. Mga kasama, ako po si Senator Bam Aquino. Yung huling beses ko pong tumakbo, 2019 pa. Medyo matagal-tagal na po. Yung mga kabataan po dito, marahil nasa grade school sila nung panahong yon. Pero mga kasama, nung 2019, tumakbo po tayo, nasa oposisyon. Napakainit po ng panahong yon. Ayaw po kaming tingnan ng mga mayor at mga governor nung panahong yon. Pero dito po sa Iloilo, nanindigan para po kay Senator Bam. At nung 2019 po, number 2 po tayo sa Iloilo Province. Nung panahon po natin sa Senado, ang binigyan pansin po natin ang edukasyon. Dahil alam po natin, napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng ating pamilya. Nung panahon pong yon, mga nanay, mga tatay, sila po mismo yung nagsabi sa akin, Senator Bam, ang pangarap ng aming pamilya, meron kami kahit isang anak makagraduate. Pero napakamahal ng tuition fee, napakamahal ng gastusin. May magagawa ba kayo para dito? Kaya nung panahon pong yon, naging chairman po tayo ng education at doon po natin binuo ang isang batas na alam ko po, marami sa atin dito ang nakikinabang. Alam ko po, marami sa atin dito ang natutulungan. At yun po ang batas para sa libreng. At proud po akong sabihin, bumabalik po ako dito sa Iloilo after 7 years. At proud po akong sabihin, 7 taon na po, libre ang kolehiyo dito po sa Iloilo at sa buong Pilipinas. Dito po sa Iloilo City, nandito po, nasaan dito mga kasama ko sa ISAT-U? Nasaan ang mga kaibigan ko mula sa WEBSU?
Nasaan dito ang mga kasama ko mula sa Iloilo City College? Meron din, mga kasama, nung binuo po namin ang batas na yan, kayo po ang nasa puso po namin. Kayo po ang nasa isipan po namin. Dahil ang puso po ng batas para sa libreng kolehiyo, walang hahadlang sa isang kabataang Pilipino na nais makapagtapos. Walang pipigil sa isang kabataang nais makuha ang trabaho na nais po niya. At ang trabaho po ng Estado, tulungan po kayo maabot ang mga pangarap po ninyo. Okay po yun? Alam niyo po, nung sinulong po namin yan, alam ho namin marami sa atin dito natutulungan. In fact, ngayong taong ito, 2 batch na po, 4 na taon na ni piso wala pong binayad na tuition fee. At alam ko po, napakahalaga ng tulong na yan para makapagtapos po tayo. Pero alam niyo po, ngayong 2025, sa national budget ng gobyerno, 3 bilyong piso ang kinat sa batas para sa libreng kolehiyo. Sipin niyo po, 3 bilyong piso, ibig sabihin po niyan, 50,000 na estudyante, posibleng mas maliit ang makukuhang tulong sa taong ito. Kaya mga kaibigan, napakahalaga po talaga, napaka-importante po talaga na bumalik po tayo sa Senado at ipaglaban ang pondo ng bayan. Ang pondo po ng bayan dapat po napupunta sa tama. Hindi po nabubulsa. Ang pondo po ng bayan dapat po umaabot sa taong bayan. Walang ibang dinadivert. Kailangan po ang tulong na yan, mapasain niyo po yan upang yung mga kabataan po natin makapagtapos sa tamang oras. At sa gayon po, makahanap po tayo hindi lang ng tulong sa edukasyon, kung hindi ng siguradong trabaho. Dahil ngayon po, habang umiikot po ako, tinatanong ko po yung mga kabataan, bakit ba kayo kayod ng kayod? Bakit ba kayo nagtsatsaga? Bakit ba todo ang bigay ninyo para lang makapag-aral at makapagtapos? Ang sabi po sa akin, Senator Bam, nandito kami nag-aaral para makatulong sa aming magulang, para makatulong sa aming pamilya, para umangat ang buhay namin at umangat kaming lahat. Kaya mga kasama, napakahalaga. Hindi lang po tulong sa edukasyon, kung hindi tulong rin makahanap ng siguradong trabaho. Ang pinakapangarap ko po para po sa mga kabataan dito, magmamarcha po tayo sa entablado. Hindi lang diploma ang hawak natin. Ang hawak natin, job offer na! Ibig pong sabihin yan, maaga pa lang, nag-uusap-usap na ang mga eskwelahan, pribado at pampubliko, at yung mga nag-e-empleyo, yung mga pwede magnegosyo, maaga pa lang nag-uusap-usap na. Para hindi po gaya ngayon, pag-graduate dun pa lang maghahanap ng trabaho. Dapat maaga pa lang, sigurado na tayo saan tayo papasok, anong trabahong pwede natin makuha, at higit sa lahat po, kung paano tayo aangat at makakatulong sa ating pamilya. Kaya si Senator Bam po ang hangarin, tulong sa edukasyon, reforma sa ating edukasyon, tulong sa libreng kolehiyo, at pinakamahalaga po, siguradong trabaho. Okay po yun? Pero syempre po, ang mga pakay namin ni Senator Kiko, hindi ho namin magagawa yan kung wala po kami sa Senado. Kaya ang request po namin sa lahat po na nandito, sa libo-libo po na nandito at napakarami pang nanonood, ang request po namin, hindi lang po na iboto kami, kung hindi ikampanya rin po kami sa lahat ng ating mga kasama. Okay po yun? Hihilingin po namin ang support po ninyo. Hihilingin po namin ang lakas po ninyo. Ang mga katunggali po namin, mga bilyonaryo, mga artista, mga broadcaster, napakaraming resources.
Ano po ang marami sa amin? Marami po kaming volunteer. Marami pong nagmamahal po sa amin dahil tayong lahat po dito, nandito, hindi lang po para sa kandidato, dahil minamahal po natin ang ating bansa. Dahil naniniwala po tayo, meron pang mararating ang Pilipinas at lahat po tayo dito naghahangad ng isang gobyernong naangat buhay ang. Bilang panghuli po, nais ko pong i-request ang lahat ng mga kabataang nakikinabang sa libreng kolehiyo na tumayo. Tumayo! Dapat buhay na buhay pa din hanggang May 12 para kay Bam at Kiko. Pero maraming salamat. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap sa amin. Mula pa kahapon hanggang ngayon, parang hindi kayo iniinitan. Hindi? Nagsisinungaling kayo. Mainit na mainit, di ba? Kasing init ng pagmamahal ng Iloilo sa amin. Pero maraming salamat. Meron bang upuan? Baka upo muna tayo para hindi ako nape-pressure tapusin agad yung speech ko. Kahit sa sahig na lang. Kahit sa sahig na lang umupo. Ayan. Sanay naman tayong umupo sa sahig para wag na kayong lumayo. Okay, maraming salamat. Masunurin talaga ang mga Ilonggo. Bago po ako magpatuloy, ang aking pagbigay galang lang sa mga opisyal na kasama po natin ngayong gabi sa pangunguna ng minamahal nating dating Senate President, palakpakan po natin, Senator Frank Drilon. Nandito din po ang mahal nating senador. Palakpakan natin, Senator Risa Hontiveros. Mamaya ko na babatiin yung mga manok natin. At syempre, yung inyo na napakahusay, napakatino, napakabait, at napakagwapo na congressman. Congressman Nonoy Defensor. Balita ko din po, andito si Mayor Luigi Goriseta. Mayor Luigi ng Pavia. Nandito din po ba si Mayor Kenneth Alfeche ng Alimudian? Mayor Kenneth, magandang gabi po. Nandito din Leganes Mayor Junjun. Hi! Hi, Mayor Jun. At nandito din si Doc Mac. Nandito ba si Doc? Ayan. Ayan po si Doc Mac. Palakpakan natin. Vice Mayor ng Miag-ao. Maraming salamat po. Yung iba pa pong mga local officials na kasama natin. At palakpakan din natin. Kasama ko din po ang local officials ng Naga headed by our very own Vice Mayor Nene De Asis. Tayo kayo lahat. Nandito po sila. Ayan. Kahit mayor na ako ng Naga, ipapahiram pa din nila ako. Kumusta naman kayo? Kanina po, papunta dito,
na mali ako ng pasok. Na maling pasok yung sasakyan ko. Ang pinasukan po namin, yung kung saan pumasok yung pick-up truck. Nung February 25, na rally natin dito. At bigla kong naalala. Naalala nyo ba yon? Nandito ba kayo noon? Ang saya-saya, di ba? Nung gabing yon, feeling ko si Beyonce din ako. At alam nyo, parang yung Iloilo, parang siya yung trailblazer. Dahil po doon sa entrance ko, na mala Super Bowl entrance, dito sa Iloilo, naging paligsahan na sa lahat ng pinuntahan ko, na pagandahan at patalbugan na entrance. Pagkatapos ng Iloilo, ang Bacolod ayaw din magpatalo. May mga taga-Bacolod ba dito? Nako, napakalakwatsyera nyo. Hindi nyo na hinintay pumunta kami sa inyo. Sa kanila naman po, lahat stars, yung kanilang rally. Meron para lang matalbugan ng Iloilo, pinasakay po ako sa duyan. Pagdating ko sa Nueva Ecija, yung entrance ko, sumasayaw ako. Ang kasama ko, mga sibuyas habang sumasayaw. Napaka-memorable sa akin. Hindi ko alam, napanood nyo ba yung video nun? Yung video ng rally natin dito. Hanggang ngayon, binabalikan pa din naming mag-iina yung video ng aking entrance dito. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Yun yung first and only time na ang entrance ko galing sa likod. Kasi yung lahat na entrances ko galing sa backstage, galing sa unahan. Pero dito sa Iloilo, pinalakad nyo ko mula sa likod. Pero pag tinignan nyo po yung video nun, i-review ninyo. Pag tinignan nyo yung video, habang naglalakad ako galing sa likod, papunta sa unahan, parang parting of the Red Sea. Walang biro. Pag pinanood nyo, dahan-dahan na nag-giveaway yung mga tao para makadaan kami ng mga anak ko. Naalala ko, February yon. Pero eto, pagbabalik tanaw lang, kasi baka nakalimutan nyo na yung magagandang alaala ng kampanya. Nakalimutan nyo na ba? After po ako mag-file ng Certificate of Candidacy, una kong pumunta sa Iloilo, December 3. Sino nakaalala? December 3. Ako tingin ko, nagbibiro na lang kayo, hindi nyo naman naalala. Anong ginawa natin nung December 3? Ayun, nakita ko si ma'am nagsabing motorcade. Tama. Nag-motorcade tayo mula Iloilo International Airport hanggang Iloilo City Hall. Pero yung dapat na 45-minute drive, kalahating araw. Kalahating araw dahil sa dami ng tao na naghintay sa daan. Ayon, pagkatapos po ng motorcade na yon, naalala ko, pumunta ako sa 3 bayan. Sino kaya nakakaalala kung anong bayan pinuntahan ko? Pinakauna, nag-blessing tayo ng isang campaign headquarters. Saan yon? Wala nakakaalala.
Saan? Yung headquarters na blines natin? Sa La Paz. Pagkatapos, kasama ko yung mga Doctors for Lenny. Doctors for Lenny po. Kasama ko kayo. Nagpakain tayo ng lugaw sa mga drivers doon kina Mayor Junjun. Ano? Doon po kina Mayor Junjun sa Leganes. Pumunta tayo doon kasama yung Doctors for Lenny. Nung gabi ng December 4, sino nakakaalala? Meron ba ditong mga taga-Maasin? Ayun, nasa inyo ako, di ba? Nandun ako sa Maasin for the opening of Christmas lights. Gabi yon. Pero nung papunta ako sa kanila, meron din akong isang core memory. Kasi papunta kami sa Maasin. Meron ba ditong mga taga-Kabatuan? Meron? Ayun. Hindi ko kayo nakikita. Ayun sila. Yung sa Kabatuan po kasi may project doon yung Angat Buhay. Namigay kami ng mga farm equipment, ng mga traktor, etc. Yung mga pinamigay namin naghihintay sa highway. Papunta sa Maasin. At nag-abang sa akin. So, alalang-alala ko. Nung bumalik po kami noong February 25, nag-rally tayo dito ng napakalaking rally. Pero bago ng rally, marami tayong pockets of small rallies. Naalala nyo? Alas 7 ng umaga, nasa Oton tayo. Meron ba dito mga taga-Oton? Ayun. Alas 7 ng umaga ang rally, pero napakarami na agad na tao. Pagkagaling sa Oton, saan tayo pumunta? Saan? Pagkagaling sa Oton, pumunta tayo ng Concepcion. Meron ba dito ang taga-Concepcion? Kayo? Pagkagaling ng Concepcion, dumiretso tayo kina Mayor Jet sa Ahoy. Ayan. Pagkagaling ng Ahoy, saan tayo pumunta? Pumunta tayo sa Pasig. Meron mga taga-Pasig? Ang layo naman ang pinanggalingan nyo. Pagkagaling ng Pasig, pumunta tayo doon sa bayan ni Kong Nonoy sa Pototan. At pagkagaling sa Pototan, dumaan tayo kina Mayor Luigi sa Santa Barbara. Dami, no? Ang dami. Pagkatapos ng Santa Barbara, pagsakay ko sa sasakyan, doon ko naramdaman ang matinding pagod. Pero pagdating ko dito sa sports complex at nakita ko walang espasyong bakante. Punong-puno yung sports complex. Parang ang bilang noon ng pulis ay 40,000 people. Ano? One of the biggest crowds in Iloilo. Ang sabi noon ni Gov Toto sa ni Mayor Jerry at that time, ma'am, walang hakot yan. At bakit ko ito sinasabi? Ang dahilan kung bakit nandyan tayo lahat nung February 25. Parehong dahilan kung bakit nandito kayo lahat ngayong gabi. Yung suportang binigay nyo sa amin ni Senator Kiko nung 2022, hindi yon dahil sa amin ni Senator Kiko. Kasi kung dahil lang yon sa amin ni Senator Kiko, wala na sana kayo ngayon. May kasabihan sa politika,
Kawawa talaga ang mga natatalo kasi nakakalimutan. Pero nakalimutan niyo ba kami? At alam niyo kung bakit hindi niyo kami nakalimutan? Dahil hindi lang naman kami ang ipinaglaban niyo. Ang pinaglalaban nyo noong 2022 ang ating bayan. Kaya yung sakripisyong binigay nyo, kahit siguro na broken-hearted kayo. Sino ba dito yung broken-hearted? Sino dito yung umiyak? O, di ba? Kahit broken-hearted kayo, kahit umiyak kayo, wala kayong kadala-dala. Andito pa din kayo. Bakit ba hindi kayo nadadala? Dahil ang pinaglalaban natin hindi naman tao. Ang pinaglalaban natin yung kinabukasan ng mga Pilipino. Ang pinaglalaban natin, ang minamahal nating bayan ng Pilipinas. Kaya kahit durog na durog, kahit ang daming luhang ibinuhos, basta para sa bayan, laban ng laban. Di ba? Pagbayan ang pinaglalaban, hindi tayo napapagod. At yun yung dahilan kung bakit tayo nagkakaisa pa din. Hanggang ngayon, naghiwalayan na yung iba, tayo magkakasama pa din. Wala akong sinasabi kung sino naghiwalay, ha? Pero di ba ganon? Pag yung pagmamahal nandyan, kahit paulit-ulit nasasaktan, laban pa din, tumataya pa din. Kaya ngayon, laban pa din. Magkakasama pa din tayong lalaban dahil kinakailangan tayo ng ating bayan. Kayo naman, hindi naman kayo original. Di ba ang isa pa, si Senrisa yon? Senrisa, di ba? Kwentuhan ko lang kayo tungkol sa dalawang manok natin. Alam nyo ba na si Senator Bam Aquino, bago pa ako kumandidato noong 2016, pinuntahan niya ako, congresswoman ako noon. Ang sabi niya sa akin, Ma'am, kumandidato ka sa Senado, kailangan ka naming makasama. Ang sabi ko sa kanya, Sen, wala naman akong pera at hindi ako kilala, wala akong pag-asa dyan. Congresswoman na lang ako o hindi na ako kakandidato. Pero bigla-bigla naitulak ako, kumandidato ako ng Vice President. Ang una kong pinuntahan, Senator Bam Aquino. Bakit ko siya pinuntahan? Ang sabi ko sa kanya, tatanggapin ko lang ang hamon, pagtatanggapin mo yung responsibility na magiging campaign manager ko. Bakit ko pinili si Bam Aquinong maging campaign manager? Dahil kilala ko ang pagkatao, dahil kilala ko kung gaano kahusay, dahil kilala ko kung paano siya magtrabaho. Hindi ko iiwan yung candidacy ko sa isang taong wala akong kasiguraduhan. Si Senator Bam Aquino yun,
At kahit alanganin yung laban ko noong 2016, na ipanalo natin. At dito sa Iloilo, napakalaki ng aking pinanalo. Kaya maraming salamat sa inyo. Nung naitulak akong kumandidato noong 2022, nilapitan ko ulit si Bam Aquino. Sinabi ko, kakandidato lang akong Pangulo kung ikaw ulit yung magka-campaign manager ko. Noong 2022, naghahanda na siyang kumandidato para sa Senado. Pero nung sinabi ko, pwede bang ikaw yung maging campaign manager ko, iniwan yung personal niyang plano at sinamahan ako. Ganyan kabuo ang tiwala ko kay Bam Aquino. Matino, mahusay at napakabait na tao. Nung inako ko na yung hamon, kumandidato pagkapangulo, ang susunod ng tanong, sino yung aking magiging pangalawang pangulo? Kinausap ko si Senator Kiko Pangilinan. Ang sabi niya sa akin, ready na ako mag-announce para mag-senator. In fact, tapos na yung mga tarps niya na Kiko Pangilinan for Senator. Meron na rin siya mga t-shirt na Kiko for Senate. Pero sabi ko, Sen, ikaw yung aking choice. Sabi niya, kakausapin ko lang si Sharon. Masunurin sa asawa. In-update niya ako, that same day, ang sabi niya, pwede bang ibigay, nakausap ko na si Sharon, pwede bang ibigay ko yung sagot ko bukas? Kasi pinag-usapan namin na pagdadasalan namin. The following day, ready na akong magsabi siya na hindi. Pero pumunta siya sa opisina ko, sabi niya, oo na, laban na. Hindi ko aalukin si Senator Kiko kung hindi buo ang tiwala ko sa kanya. Kaya ngayon napapalaban. Hindi silang dalawa ang napapalaban, pero ang napapalaban ang ating bayan. Kaya dahil napapalaban yung ating bayan, kailangan nating tulungan. Si Senator Risa, nakita natin yung performance sa Senado. Sino ba sa inyong nag-a-agree na proud tayong tinulungan natin siya? Diba? Na kahit nag-iisang boses na lang, laban ang laban pa din. Pero di ba mas maganda kung hindi siya nag-iisa? Di ba mas maganda na hindi na lang si Senator Risa makikipaglaban para sa atin, pero magiging tatlo na sila? Nai-imagine nyo ba? Kung hindi makalabas si Senator Bam at Senator Kiko, anong klase ang Senadong meron tayo? Nai-imagine nyo ba yan? Kaya handa na ba tayo? Handa na? Gagawin ba natin yung lahat na ginawa natin nung nakaraang eleksyon? Gagawin ba natin na kanya-kanya din na election materials? Naalala nyo dati? Kulang na kulang ang aming election materials pero kayo yung gumagawa. Parang na-miss ko yata yung mga ganyan. Diba? Na-miss ko yata, dapat gumawa, nandito pa rin kami. Diba? Iloilo para kay Kiko and Bam. Lambunao for Kiko Pangilinan, Bam Aquino.
Board Member Jason, nandito po yung mga taga-Lambunao. Palakpakan natin si Board Member Jason. Natalo man tayo nung nakaraang eleksyon, ngayong eleksyon 2025, ipapanalo natin to, Kiko and Bam, sa Senado. Taga-UP kami for Kiko and Bam. Future, ano yon? Future RRT for Kiko and Bam. One Kalinog for Kiko and Bam. Hello sa mga taga-Kalinog. Hindi ko nababasa. Polsay lang yun mabasa ko para kay Kiko and Bam. Future board passers for Kiko and Bam. Tropa, nursing students for Kiko and Bam. Agricultural engineering for Kiko and Bam. Ginanon lang for Kiko and Bam. May hugot to. Batad for Lenny, go kay Kiko and Bam. Isip ko green, boto ko pink. Hashtag Kiko Bam. Sobrang Latino, Sir Kiko. Future chemical engineers for Bam and Kiko. BSBA for Kiko and Bam. Tara na, Ilonggo, ipanalo natin. Aklan for Bam Aquino. Meron pa mga taga-Aklan dito? Ayun, alam ko, meron mga taga-Capiz dito. Meron ba mga kayo? Nandito ba yung aking inaanak, si Julia? Nandito? Hi, Julia. Zumba instructors for Kiko and Bam. Kikilos Konsulta Pavianon for Kiko and Bam. Tourism for Kiko and Bam. Scholar ng Bayan for Kiko and Bam. Swifties for Kiko and Bam. Biologist for Kiko and Bam. Heidi Mendoza, number 45, Senado. Tutulungan din natin yan. Western Visayas State University for Kiko and Bam. Nako, napapaghalata na yatang tumanda na ako, hindi ko na nababasa lahat. Katuristas for Kiko and Bam. Medical students for Kiko and Bam. Studentista for Kiko and Bam. Psych students for Kiko and Bam. Nako, napakaraming estudyante, libreng edukasyon dahil kay Bam Aquino. Pasensya na, hindi ko mababasa lahat. Aton Botohan, 51 Akbayan Party List. Ayan, maraming salamat. Laban ulit para sa bayan. Laban para kay Kiko. Laban para kay Bam. Maraming salamat, Iloilo. Mahal po namin kayong lahat.